Mabuti na lang at kusang nagpasama sa kanyang ate Sofia niya kaya heto siya sa loob ng kotse ni Aljan kasama ang mga ito patungo sa ospital. Ang buong akala ng parents nila ay magpapacheck up lamang ang ate Sofia niya. Walang kamalay-malay ang mga ito na magpapa-DNA test ang ate Sofia niya. Rina, mamaya pala doon ka lang maghintay sa labas ng hospital room ha? Kami na lang muna ni Honey ang papasok sa loob. Nakakahiya kasi kay doktora kung tatlo pa tayong nandoon. Nilingon siya ng ate Sofia niya sa likuran ng kotse. Napansin niyang medyo kinakabahan ito at para bang hindi nakatulog ng maayos kagabi. Naawa tuloy siya sa kanyang kapatid. Sige ate. Hindi niya pa rin kayang tingnan sa mga mata nito ang ate Sofia niya. Hindi rin siya makatingin kay Aljan kahit alam niyang panay ang sulyap nito sa kanya mula sa rearview mirror ng kotse nito. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Para bang walang gustong magsalita sa kanila habang bumabiyahe sila. May kalayuan palang ospital na pupuntahan nila kaya't mas minabuti nilang ni Rina na tumahimik sa likuran habang nakayuko siya. Ayos ka lang ba dyan, Rina? Nilalamig ka ba? Napalunok siya sa tanong ni Aljan sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding nervyos dahil baka makahalata ang ate Sofia niya. Napabilis ang pagtibok ng kanyang puso. May halo kasing paglalambing ang tono ng boses ni Aljan nang itanong iyon sa kanya. His voice sounded sweet and caring. Napansin kaya yun ang ate Sofia niya? Sana lang ay hindi. Rina, ayos ka lang ba daw dyan sa likod? Sabi ng kuya mo. Tanong ng ate Sofia niya dahil hindi siya sumagot sa tanong ni Aljan sa kanya. Ayos lang ako. Don't mind me. Hindi ako nilalamig. Nauutal na sagot niya. Saglit silang nagkatinginan ni Aljan mula sa rearview mirror. Nag-iwas agad siya ng tingin dahil baka makita pa ng ate Sofia niya ang masuyong pagsulyap ni Aljan sa kanya. Kumain ka na ba ng almusal? Nais niyang batukan sa Aljan dahil muli itong nagtanong. Hindi ba ito natatakot na makahalata ang ate Sofia niya? Oo, kumain na ako, honey. Nakangiting sagot ng ate Sofia niya. Nakahinga siya ng konti dahil inakala pala ng ate Sofia niya na ito ang tinatanong ni Aljan. Ikaw, Rina, have you ate your breakfast already? Tinignan niya ng masama sa Aljan nang magkasalubong ang kanilang paningin sa maliit na salamin ng kotse nito. Para kasing tumalo ng puso niya nang tanungin siya nito. Kumain na rin ako, Kuya Aljan. Kunwari ay normal lamang ang pag-uusap nila. Kahit ang totoo ay kinakabahan siya sa pinapakitang pasimpleng paglalambing ni Aljan sa kanya. Binigyan niya ito ng isang warning look kaya tumigil na ito sa pagtatanong. Nang makarating sila sa parking lot ng ospital, ay nais na naman niyang kutusan sa Aljan dahil siya pa talaga ang inuna nitong pagbuksan ng pintuan ng kotse nito bago ang ate Sofia niya. Naiinis siya sa binata dahil baka makahalata ang ate Sofia niya sa mga ikinikilos nito. Salamat, kuya. Pinandilatan niya ito ng kanyang mga mata bilang warning sa mga ikinikilos nito. Isang malambing na ngiti lang ang isinagot nito sa kanya bago nito inilalaya ng ate Sofia niyang pababa sa kotse nito. Nakasunod lang siya sa likuran ng mga ito habang papasok sila sa loob ng ospital. Sinalubong sila ng isang may edad na babaeng doktora. Pakiramdam niya ay familiar sa kanya ang doktor na ito ngunit hindi lang niya maalala kung saan niya ito nakilala noon. Dito ka lang muna, Rina. Hintayin mo lang muna kami dito, ha? Bilin sa kanya ng ate Sofia niya. Sige, ate. Nagkatinginan muna silang dalawa ni Aljan bago pumasok ang mga ito sa pribadong silid ng doktor. Naupo muna si Rina sa mga upuan na bakal sa labas mismo ng hospital room. Hindi niya malaman kung bakit kinakabahan siya ng husto. Paano kung positive ang maging resulta ng DNA test? Paano kung anak nga ni Aljan ang batang nasa sinapupunan ng kapatid niya? Ilang minuto lamang ay lumabas ng muli ang mga ito mula sa hospital room. Kumain na muna tayo ng lunch bago ko kayo ihatid. Nais niya sana magtanong kung ano naging resulta ng DNA test ngunit hindi niya iyon maitanong sa mga ito. Ang buong akala kasi ng ate Sofia niya ay wala siyang kamalay-malay sa ginawang test ng mga ito. Saglit lang, naiihi ako, honey. Nakangiting sambit ng ate Sofia niya bago nito itinuro ang restroom sa bandang dulo ng hallway. Okay, maiksing sagot ni Aljan sa ate Sofia niya. Hintayin niyo ako, saglit lang ako. Sige po, ate. Siya naman ang sumagot bago lumakad ang ate Sofia niyang patungo sa restroom. Nakatingin lamang silang dalawa ni Aljan hanggang sa makapasok na sa loob ng restroom ang ate Sofia niya.
Come here. Nabigla siya nang hawakan ni Aljan ang kanyang kamay upang dalhin siya papunta sa fire exit door. Katapat lang iyon ng mismong pintuan ng hospital room kung saan sila nakatayo. Hinila siya dito patungo sa fire exit. Aljan. Magtatanong na sana siya kung bakit siya hinila nitong patungo doon, ngunit naputo lang kanyang sasabihin nang hapitin nito ang kanyang bewang at isandal siya sa pader. Napalunok siya dahil titig na titig ito sa kanyang mga mata. Good morning, baby. I miss you. Sambit ni Aljan bago nito sinakop ng isang mainit na halik ang kanyang bibig. Tila may sariling isip ang kanyang mga kamay na pumulupot sa leeg nito at agad niyang tinugon ang mainit nitong halik. He's kissing her passionately, kaya naman napapaungol pa siya ng konti. Later, baby. Susunduin kita. Let's have dinner in my place. Hinihingal nitong sabi sa kanya pagkatapos ng kanilang paghahalikan. Kapwa sila nabitin sa pakikipaghalikan sa isa't isa, ngunit ayaw nitong maunahan sila ni Sofia sa pagbalik nito. Tumango lang siya dahil hinihingal pa siya. 2 araw bago lumabas ang resulta ng DNA test. Hintayin na lang natin. Inayos na Aljan ang kanyang buhok at bahagya nitong pinunasan ng daliri nito ang kanyang labi. Ganun ba? Sige. John, gusto pa kitang lambingin? Idinikit ni Aljan ang noo nito sa kanyang noo na para bang gusto pa nitong halikan siyang muli. Baka lumabas na si ate ng restroom. Just one more kiss. Muling hinapit ni Aljan ang kanyang bewang at mas mapusok na ang iginawad nitong halik sa kanya. Ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanyang bewang at halos malunod siya sa masarap nitong halik. Nagpatangay siya sa halik nito dahil nakakapanghina iyon ng kanyang katawan. Agad din siyang binitawan nito, ngunit yakap-yakap pa rin nito ang bewang niya. Sumubsob ito sa kanyang leeg habang yakap siya. Huwag sana magbagong isip mo, Rina. Maayos ko din ang sitwasyon natin. Napalunok siya at ramdam niya ang sensibilidad sa boses ni Aljan. Hinagod na lang niya ang likuran nito. Don't worry, tatatagan ko ang loob ko para sa'yo. Niyakap na din niya ang kanyang nobyo. Napakabango nito at napakasarap yakapin. Naramdaman niyang masumigpit ang yakap nito sa kanya bago siya pinakawalan. Let's go, baby. Baka nandiyan ang ate mo. Nauna itong lumabas ng fire exit. Mabuti na lang at wala pa doon ang ate Sofia niya nang makalabas sila. Ilang segundo lang ay lumabas na din ito sa restroom. Hindi nito napansin na may ginawa silang milagro ni Aljan dahil nakangiti itong lumapit sa kanila. Sorry, natagalan ako. Nag-alburuto ang tiyan ko eh. Kumain na muna tayo sa pinakamalapit na restaurant. Wag na, honey. Nagluto si mama at tita ng lunch natin doon. Doon na tayo kumain sa bahay. Sagot ng ate Sofia niya. Okay. Nilamukos ni Aljan Anderson ang mga papeles na iniabot sa kanya ng kanyang private investigator. Hindi niya matanggap ang inire-report nito sa kanya. How can she do this to him? Paanong nagawa ni Rina ito sa kanya? All this time iniisip niyang pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit ngayon ay malinaw pa sa sikat ng araw ang plano ng magkapatid para sa kanya. Hawak niya ang resulta ng DNA test na nagsasabing anak niya ang ipinagbubuntis ni Sofia. Ayon sa resulta na iyon, ito ay positive 99% siya ang ama. Subalit hawak niya rin ang tunay na resulta ng DNA test na ipinagawa niya sa kanyang private investigator at mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ayon sa tunay na resulta, 0% ang compatibility ng sanggol na nasa sinapupunan ni Sofia sa kanya. Negative. Yun ang tunay na resulta. He is holding the two dumb result papers, isang peke at isang tunay na resulta. Boss, sa tingin ko'y magkasabwat ang magkapatid para pikutin ka. Ang doktora ho na kumuha ng DNA sample niyo noong isang araw ay si Mrs. Coraline Santos, family friend at ninang ho iyo nila Miss Sofia at Miss Rina. Kung kasama niyo ang kapatid niya sa ospital, marahil ay makikilala din ito ang ginang na hindi tunay na doktora at isa lamang itong nurse ospital na pinuntahan niyo. Lalo niyang nalukod sa kanyang kamay ang mga papel na hawak-hawak niya. Totoo nga kayang kasabwat ni Sofia ang baby girl niya? Magagawa ba iyon sa kanya na Rina? Ito ko ang family picture nila.
Nakasama nila si Mrs. Coraline Santos. Inilabas ng private investigator ang mga larawan mula sa isang folder. Mga larawan iyon ng pamilya nila Sofia at Rina kasama ang peking doktora na nagsagawa ng pekang DNA testing sa kanya noong isang araw. John, do you think I'm stupid? Dumilim ng husto ang kanyang mukha nang makita niya ang masayang mukha ni Rina habang nakaakbay pa rito ang peking doktora. Mukhang bata pa doon si Rina. Nasa high school pa lang siguro ito sa litratong iyon. Nanggigigil siya sa galit. Nais siyang pikutin ni Sofia, ngunit hindi iyon ang ikinagagalit niya. Given na kasi ang pamimikot nito sa kanya, ang hindi niya matanggap ay ang pagkakasangkot ni Rina sa plano ng ate Sofia nito. Sa tingin ko, boss, pinaplano na magkapatid na iyan ang tuhugin ka. Plan A? Pipikutin ka ni Sofia at kung hindi tumalab sa'yo ang plan A, isasagawa nilang magkapatid ang plan B. Paiibigin ka ng kapatid nitong babae na si Rina. Lalong sumasama ang loob niya sa mga sinasabi ng investigator. Noong bakasyon mo sa Palawan, natuklasan ko pong sa Palawan din dapat ang destinasyon ni Rina. Ngunit nang magdesisyon kang sa Boracay nilang magbakasyon, doon rin nagpunta si Miss Rina. Kinansela nito ang Palawan at doon dito sa Boracay nagpunta kung saan nandoon ka. Mukhang planado ang lahat, boss. Nais kang tuhugin na magkapatid na ito. Sa tingin ko'y kayamanan mo ang target nila dahil bankrupt na ang family business nila noong nakaraang taon pa. Mahabang pahayag ng investigator sa kanya. Come to think of it, masyado ngang mabilis bumigay sa kanya si Rina noong nasa Boracay sila. Para bang bigay todo agad ito sa pakikipaghalikan sa kanya noon kahit hindi pa man sila nagkakausap ng gusto. Nakakaalis ka na. Pagtataboy niya sa investigator dahil sumasakit na ang kanyang ulo. Huminga ito ng malalim bago ito tumango at nagpaalam na sa kanya. Napasuntok siya sa center table sa kanyang living room pagkalabas pa lang ng investigator. Hindi niya mapigilan ang galit na kanyang nararamdaman. Nabasag agad iyon dahil gawa lamang iyon sa babasagin na materyales. Salamin na manipis. Makapal iyon ngunit sa lakas ng impact ng kanyang suntok ay nabasag agad iyon. Nagdugo agad ang kanyang kamao. Hindi pamilyar sa kanya ang kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Masakit iyon. Pakiramdam niya niloko siya ng taong unang beses niyang binigyan ng halaga. Ngayon lamang siya nagpahalaga ng sobra-sobra sa isang babae, sa isang manloloko pa. Ang buong akala pa naman niya ay kakampi niya ito sa pagtuklas ng rason kung bakit siya pinipikot ng ate Sofia nito. But she is just a great actress. Magaling itong magpanggap na wala itong kinalaman sa pamimikot ng ate nito. Kasabwat pala ito. Balak niyo akong paglaruan? Bitch, wala pang nakakapaglaro sa isang katulad ko. Pinunit niya ang litrato ni Rina at hinayaan iyong bumagsak sa carpeted niyang sahig. Tumayo siya at inapakan niya ang litrato nito. Pahihirapan kita hanggang gusto ko. Gigil niyang sambit bago siya nakapag-isip ng kanyang plano kung paano bibigyan ng leksyon ng babaeng nanloko sa kanya. Hindi niya napansin na tumutulo na pala ang luha niya. Mas lalo siyang napamura. Nasasaktan kasi siya ng husto at para siyang sinasakal sa kanyang puso. Hindi pa niya nararanasan ang ganoong katinding kirot sa puso niya. Ngayon pa lang, dahil lamang sa babaeng iyon, ang dami pa naman niyang magandang plano para sa kanilang dalawa na Rina. Nais niya itong gawing reyna ng buhay niya. Marami siyang pangarap na nabubuo na sana para sa kanilang dalawa ng dalaga. Ngunit ang lahat ng pangarap niya ay natunaw at nalusaw dahil kasabwat pala ito ng kapatid nito para lokohin siya. Kumuha agad siya ng hard liquor sa kanyang refrigerator. Hindi na siya kumuha ng shot glass dahil tinungga na niya iyon. Halos tumapon sa kanyang suot na damit ang iniinom niyang tequila. Ramdam niya ang pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. But the bitterness of his heart is greater than the bitter taste of tequila. Mas ramdam pa rin niya ang paninikit ng puso niya kaysa sa init at pait na hatid ng inumin sa kanyang sistema. Damn you! Napasabunod siya sa sariling buhok bago siya sumigaw na malakas at ihagis ang bote ng tequila kung saan. Nabasag agad iyon na lumikha ng matinding ingay sa loob ng kanyang condo unit. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na tahimik na napapahagulhol dahil tila nais niyang ilabas ang lungkot at galit na sumasakop sa kanya. You'll pay for this!
He gritted his teeth. Galit na galit siya kay Sofia, ngunit mas galit na galit siya ngayon kay Rina. How dare her to ruin and broke his heart. Napasakay siya nito ng husto sa charm nito. Nabaliw siya ng husto sa alindog nito. Pakiramdam niya nga ay nahuhulog na ang loob niya sa dalaga. Dahil kung hindi, bakit siya nasasaktan ng ganito ngayon? Napatiim ang panga niya nang mapansin niyang tumutunog ang kanyang cellphone na naiwan niya sa ibabaw ng drawer kanina. Nilapitan niya agad iyon at lalo siyang nakaramdam ng galit nang makita niya ang pangalan na nakarehistro sa screen ng cellphone niya. My baby girl is calling. Naging mapait ng gusto ang panlasa niya. Gusto niyang sapakin ang sarili niya dahil nagpaloko siya sa magkapatid na ito, lalong-lalo na kay Rina. Sobrang nahuhulog na ang loob niya sa babaeng iyon. Napakatanga talaga niya. Handa na sana niyang ibigay ang buong puso niya sa dalaga at handa na sana siyang harapin ang lahat ng pagsubok upang makasama lamang niya ito. Stupid! Hello, Aljan? Sambit nito nang sagutin niya ang tawag nito. Narinig pa lang niya ang maamong boses nito ay parang sinapak na siya sa kanyang puso. Nais niyang mapahikbi. Damn it, kilalaki niyang tao ay iiyak siya dahil lang dito? No way. Hindi na siya iiyak dahil lamang sa babaeng ito. Damn it. Damn her. Pinigilan niya ang kanyang emosyon. Why? Malamig pa sa yelong tanong niya. Kahit gustong gusto na niya itong sigawan na manloloko ito. Bakit hindi ka nagre-reply? Namimiss na kita. Napatiimbagang siya sa galit na namumuo sa kanyang puso. She's really playing him. Pinaglalaruan siya ng babaeng ito. Ano bang nagawa niyang kasalanan dito para gawin nito iyon sa kanya? I'm just busy. Malamig pa rin niyang sagot. Natahimik ito sandali sa kabilang linya. Magbihis ka at susunduin kita in 30 minutes. Ha? Bakit? May pupuntahan tayong mahalaga. Pero gabi na. I'll be there in 30 minutes. Sabit niya bago niya ito pinatayan ng connection. Tinawagan niya agad ang kanyang kaibigan na mataas na hukom. Nagulat pa nga ito dahil sa biglaang pagtawag niya. Jen? Buhay ka pa palang tipaklong ka. Kamusta? I need your service. Prepare my wedding tonight. What the hell? Ikasal mo ako sa babaeng dadalhin ko sa'yo. Make sure na magiging asawa ko na ang babaeng iyon ngayong gabi. Pinatay agad niya ang kanyang cellphone at hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Dumiretso agad siya sa bathroom upang maligo. You wanna play? I'll give you the best game, baby girl. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang bibig. Ngisi na may halong kasamaan. He wanted the revenge. Gusto niya itong gantihan sa pamamagitan ng pagbihag niya sa babaeng ito. Pahihirapan at parurusahan niya ito hanggang sa magtanda ito. Ipapamukha niya sa pamilya nito na mali ang lalaki na pili ng mga ito para pikutin at paglaruan. And he will never ever fall in love again with her. Never. 3 beses nang tumatawag ang ninang Coraline na Sofia sa kanya, ngunit hindi niya pa rin iyon magawang sagutin. Naunahan kasi siya ng nervyos at kaba. Nakatitig lamang siya sa screen ng cellphone niya. Natakot kasi siya sa text message na isinend nito sa kanya bago ito tumawag ng paulit-ulit. From ninang Coraline. Sofia, we got caught. Yan ang text message ng kanyang ninang sa kanya kaya hindi niya magawang sagutin ang tawag nito. Anak, kanina pa tumutunog yung cellphone mo. Sino ba yung tumatawag sa'yo? Muntik pa niyang mabitawan ng kanyang cellphone nang lumapit sa kanya ang kanyang stepmommy. Tiningnan agad nito kung sino ang caller niya dahil nagtataka rin ito sa itsura niya ngayon. Para kasi siyang tinuklaw ng ahas at takot na takot siya sa mga oras na iyon. Oh, ang ninang Coraline mo palang tumatawag sa'yo eh. Bakit hindi mo sagutin? Nagtatakang tanong ng kanyang mommy. Kasalukuyan silang nagluluto ng kanilang hapunan. Ang mommy niya nagluluto ng beef steak samantalang tagahiwa naman siya ng sangkap. Sige po tita, sandali lang. At sasagutin ko muna si Ninang. Nagmadali na siyang lumabas ng kusina upang sagutin ang tawag ng kanyang ninang at para makaiwas na din siya sa nagtatakang tingin ng kanyang stepmommy. Malakas pa naman ang pakiramdam ng stepmommy niya kapag may nangyayaring kakaiba sa paligid nito.
Nakasalubong niya si Rina sa hagdanan. Mukhang aalis ito dahil bagong ligo ito at nakapang-alis na damit. Nakapantalon ito at simple black blouse. Tinarnuhan nito ng white rubber shoes ang kasuotan nito. Hindi na niya nagawang pansinin si Rina dahil sa pagmamadali niyang makalayo sa kusina. Alam niya nagtataka rin si Rina sa ikinikilos niya. Ma, ano nangyari doon kay ate? Narinig pa niyang tanong ni Rina sa mommy nito nang makapasok ito sa kusina. Abay, malay ko nga dyan sa ate mo. Tinatawagan lang ng ninang Coraline niya ay parang kinakabahan na. Hindi naman mangungutang yun eh. Sagot ng mommy niya. Sino po yun, ma? Tanong ni Rina sa mommy nila, kaya napahinto siya sa paglalakad. Ibig sabihin hindi na natatandaan ni Rina ang ninang Coraline nila? Sa bagay, makakalimutin kasi ang kapatid niya at 5 taon itong nasa Japan kaya marahil ay nakalimutan na nito ang itsura ng ninang nila. Tama pala ang hinala niya. Hindi nakilala ni Rina ang ninang niya noong isang araw. Yung kumari ko noon, nakalimutan mo na? Ulyanin ka na agad kay bata-bata mo pa. Nagkibit balikat lamang si Rina. Muling tumunog ang cellphone niya. Tumatawag na ulit ang ninang Coraline niya kaya naman mabilis siyang pumunta sa kanyang kwarto at inilak agad iyon. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin niya ang tawag nito. Hello, Ninang? My God, Sofia! Akala ko hindi mo nasasagutin. Halos pasigaw na sabi ng kanyang ninang. Natataranta ang tono ng boss nito kaya lalo siyang kinabahan. Inang, ano po yung sinasabi niyong nahuli tayo? Paano po mangyayari iyon, Ninang? Akala ko po ba maayos na lahat? Nalaman na ni Mr. Anderson ang ginawa natin pamimeke sa resulta ng DNA test. I don't know how he caught us. Tinanggal na ako sa trabaho at tinanggalan na rin ako ng lisensya. Napaiyak na ang kanyang ninang sa kabilang linya. Nanghina siya sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang kama. Pasalamat po ako at hindi ako ipinakulong. My God, Iha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napahagulho lang ninang niya sa frustrations and stress nito. Napahawak naman siya sa kanyang puson dahil tila kumirot iyon. Mukhang nararamdaman ng baby niya ang tensyon na takot na kanyang nararamdaman. Wala na, nabisto na siya. Ninang, anong gagawin ko? Mangingi ka ng sorry sa kanya, anak. May intindihan naman niya na rason mo kung sasabihin mo. Nagumpisa na siyang mapahikbi. Natatakot ako, Ninang. Mapapatay ako nila tita at daddy. Sabihin mo ang totoo, anak. Kung hindi pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Natatakot siya at nanghihina. Ang buong akala pa naman niya ay madali niyang mapipikot si Aljan Anderson. Ito ang naging target niya upang may maging daddy ang sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Nagkataon lamang na ito ang pinakamabait na lalaking pumasok noon sa bar kung saan niya isasagawa ang kanyang plano. Madali itong makausap at mukhang nagtitiwala agad ito kaysa sa ibang mga lalaki. Nakapagkaibigan siya kay Aljan ng gabing iyon at nilagyan niya ng drugs ang basong iniinuman nito. Sa tulang ng ninang Coraline niya at ninong Carlo niya ay nagawa nilang ilabas sa Aljan sa bar na iyon. Nakakalakad pa naman si Aljan nang ilabas niya ito sa bar. Sinalubong siya ng mag-asawang ninang at ninong niya paglabas nila sa bar na iyon. Sinigurado ng mga ito na hindi mahagip ng CCTV ang kotse nito at sa gagawin nila. Mabuti na lang at wala namang nakapansin sa kanila nang gawin nila iyon. Nang malaman niyang nabuntis siya ng ex-boyfriend niya ay agad siyang nanghingi ng tulong sa ninang Coraline niya. Pinayuhan siya nito na pikutin ng isang lalaking mayaman upang panagutan siya. May kilala daw ang ninang Coraline niya na hindi tatakbo kapag nakabuntis. At yun nga, si Aljan Anderson. Nabasa lang daw ng ninang Coraline niya ang isang pahayag nito sa isang interview tungkol sa pagiging daddy nito sa future. Kinatuan iyon ng ninang niya kaya hindi na nito makalimutan ang lalaking iyon. Ito ang nagbigay sa kanya ng droga na inilagay niya sa inumin ni Aljan. Panigurado daw walang maaalala sa nangyari sa gabing iyon na kahit na ano si Aljan kapag nagising ito kinabukasan.
Palalabasin niya na may nangyari sa kanilang dalawa kahit wala naman. Hanggang sa kinulit na niya ito na nabuntis siya nito. Mabuti na lang at mabilis itong pumayag na pakasalan siya sa oras daw na malaman nitong anak talaga nito ang dinadala niya. Confident siya dahil naplano na nila ng ninang Coralie niya ang magiging resulta ng DNA test. Kaya matapang siyang pumayag sa kagustuhan nito. Sa katunayan, nakokonsensya na siya. Pero huli na ang lahat. Para makonsensya siya. Her daughter needs a father. Lahat gagawin niya magkaroon lang ng ama ang anak niya. Sabihin mo kay Mr. Anderson na tinakbuhan ka ng tunay na ama ng anak mo. Manghihingi ka ng tawad sa kanya, anak. Ninang, hindi naman ganoon kadali iyon. Paniguradong galit na galit ho yung tao sa akin. Pasensya ka na, Sofia, kung pumalpak ang plano ko. Binayaran kasi yung isang nurse na kasamahan ko dito at tinakot na madadamay sa kasalanan natin. Kaya naman ibinigay niya ang tunay na resulta. Hindi ko na alam ang gagawin ko, please. Gawan mo ng paraan ito, anak. Sasagot na sana siya nang makarinig siya ng sigawan sa labas ng kwarto niya. Tila boses iyon ng mama at papa niya. Bakit parang galit na galit ang mga ito? Nabitawan niya ang kanyang cellphone nang marinig niyang tinawag ng mga ito ang pangalan ni Aljan. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko, Aljan! Sigaw ng stepmommy niya. Kaya naman nagmadali siyang lumabas ng kwarto niya at pakiramdam niya gumunaw ang mundo niya nang makita niya si Aljan at ang mga lalaking bodyguards nito na nandoon sa loob ng bahay nila. Kinilabutan siya sa dilim na mukha ni Aljan Anderson na taliwas sa maaliwalas at mukhang mabait nitong aura. Sofia, anak, totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Pinikot mo lang siya? Galit na tanong ng daddy niya sa kanya habang may hawak itong mga papel. Sa tingin ni Sofia, iyon ang DNA test result na hawak-hawak ngayon ng daddy niya. Gusto ni Aljong ipalit ang kapatid mo sa panluloko mo sa kanya. Ano ba itong ginawa mo, Sofia? Hindi ko kayo pinalaki ng ganito. Sigaw naman ng stepmommy niya. Napahagulhol siya at mabilis na lumapit sa harap ni Aljan. Naguguluhan siya kung bakit si Rina ang gustong kapalit ni Aljan. Hawak nito sa pulsuhan si Rina habang nakayuko lamang si Rina at tahimik na umiiyak. Parang amo mo na, Aljan. Patawarin mo ako sa nagawa kong panluloko sa'yo. Ipakukulo kita o ibibigay niyo sa akin, Serena? I don't have much time for drama. Malamig pa sa yalong tanong ni Aljan sa kanya. Ate, tumayo ka dyan. Baka mapano ang baby mo, ate. Umiiyak na sambit na Rina at inalalayan siyang makatayo. Bakit ang kapatid kong gusto mong kapalit? Wala naman siyang kasalanan sa'yo. Ako ang parusahan mo. Ngumisi na isang nakakatakot na ngisi si Aljan. Huwag na tayo maglokohan. Alam kong magkasabwat kayo magkapatid. Bitiwan mo si Rina. Sigaw ni Kenji. May dugo na sa ilong nito at hawak-hawak na ito ng dalawang bodyguard ni Aljan. Mukhang nakipaglaban na ito kanina kaya dugoan na ito. Meron ding dugoan na bodyguard pero mas dehado si Kenji. Ano bang laban nito sa 10 bodyguard na nakapalibot sa kanila? Parang mga bato ang katawan.